Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia, sa inyong lingkod para ngayong araw ng linggo. Oo, kahit linggo meron na tayong upload and sana suportahan niyo ng patuloy itong ating mga uploads. Kahit na weekends ay nandito pa rin kayo at nakasuporta. At sa mga nanonood ngayon, sana po wag tayong mag-skip ng ads kung kaya lang naman, 'di ba? Dahil kailangan natin 'yan para sa ating pagpa-renovate dito sa ating munting studio para mas maganda na po ang mga next nating mga uploads. Pero kahit na ganon, kahit hindi pa tapos itong ating munting studio, ay gumagawa po tayo ng paraan para tayo'y makapagpatuloy na maglingkod po sa inyo. And maraming salamat po sa mga hindi nagsasawa na suportahan tayo, manood at makinig ng ating mga contents. Maraming thank you po talaga sa inyong lahat. Special shout out sa atin pong mga subscribers at sa atin pong mga commenters. Hello po sa inyo. Hi kay Lakwacha 7760. Maraming salamat. Hi din kay Ana Luhapson. Hindi po yung story noon. Kasi kakasend lang po niyan. Hi kay Jean Garado, maraming salamat. Hi daw kay sa Chrysalis Garments, tama po ba ang pagka-pronounce ko? Kay Nora Barrido Hamandre, maraming salamat. Kay Lolita Riambonanza. Hello Ma'am Lolita Riambonanza. Bakit parang parang familiar yung apelyido ninyo. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagkikinig. Hi kay Jeliza Monteser, kay Viansky TV, maraming salamat. Sorry po, ang laway natin. Kakahiya. Pero ayun, ganun talaga ang buhay. Hi din kay Julian Ramilo, kay Merly Labong, kay Mercy Colado, maraming salamat. Colado ba o Colyado? Hi kay Gladys De Roda, maraming thank you. Reynaldo De Vera, hi sir. Kay Marie Chris Bucol, Melcy Capistrano, maraming salamat. LB Lapot, Genesee, Marvy Montesilio, Chazi Chay, Irving David, maraming salamat. Ma'am Judith McGovern, maraming thank you. Brylene Zenzels, maraming salamat. Shout out daw from Hong Kong. Grace Sarmiento, thank you very much. Hello rin ako kay Elsie De La Cruz, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Kay Rochelle Quinano, maraming thank you. Kay Tuan Hintuan, kay Fernando Caberte, Divina de la Peña, maraming salamat po sa inyo. Gloria Havillonar, Precious Gracious, hi sa'yo. Hi daw sa pamilya niya sa San Enrique, Iloilo. Maraming thank you sa inyo lahat. Ma'am Miriam Gutierrez, hi din kay Lady Lynn Nabarte, maraming salamat. Christine Cabael, kay Josephina, maraming thank you. Gemaline Katambis, Rosana Crisostomo, Annie Jane Libot, Melissa Pugay, maraming salamat. Kay Yo Hakimchi. Ewan ko, di ko alam kung tama ba ang pagka-pronounce ko. Well, anyways, kahit na hindi tama yan, basta ikaw na yon, ikaw na yung ibig kong sabihin. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited ka na sa kwento natin ngayong araw. Dalawa po ang tampok nating kwento ngayong araw at alam niyo na, dahil medyo maiksi po ang ating mga kwento. Kaya eto na ang ating mga tampok na kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi lahat ng tao ay kayang tanggapin ang mga pagkakamali mo. Hindi mo rin naman masisisi ang isang tao kung hindi niya kayang sikmurain ang mga bagay na nagawa mo. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Maggie. Ayoko po na may ibang makakakilala sa akin, kaya ang ibang mga detalye dito sa kwento ko ay mas pinili ko pong itago at wag na lang sabihin. Mama Mia, may boyfriend po ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Luke. Nagkakilala kaming dalawa ni Luke dahil sa isang piyesta sa isang lugar na malapit lang sa lugar namin. Mama Mia, kahit na kakakilala ko pa lamang noon kay Luke, ay matagal ko naman po siyang napagmamasdan sa social media.
Marami po akong mga cousins at pati na rin mga kaibigan na nakakakilala sa kanya. Magkalapit lang kasi talaga ang lugar namin. At si Luke, sikat po siya sa aming lugar gawa ng kanyang kagwapuhan. In short, Mama Mia, matagal na akong may gusto kay Luke. Dahil sobra naman talaga ang pagiging gwapo niya. In fact, Mama Mia, kung tutuusin ay pwede po siyang maging artista. Kung tutuusin, mas marami pang mga artista na di hamak na di bagay sa telebisyon. Kaya naman, nung ipakilala siya sa akin ng isa naming common friend, ay hindi na po ako tumanggi. Sino ba naman ako para tumanggi sa pagkakataong makilala ang dream guy ko? Si Luke na yun ang lalaking matagal ko nang pinagmamasdan sa social media at mula sa malayo. 2006 nung kaming dalawa ay nagkakilala, Mama Mia. Ang pagkakakilala namin noon ni Luke ay hindi ko alam na siyang daan pala para kaming dalawa ay magkaroon ng mas malalim na koneksyon. Ang pagkakakilala naming dalawa ay siyang magiging daan pala para matagpuan ko ang hinahanap kong ka-forever. Si Luke, Mama Mia, ang klase ng tao na kung titignan mo ay para bang strikto, suplado at mayabang. Dahil nga sa itsura niya, sa kagwapuhan niya na medyo mysterious ang dating. Kaya hindi ko talaga lubos akalain na liligawan niya ang isang katulad ko. Hindi ko lubos akalain na ang isang katulad ko ay makakabihag ng isang lalaking katulad ni Luke. Kahit na gusto ko siya, kahit na matagal ko na siyang type, ay hindi naman po ako nagmadaling sagutin noon si Luke. Lagi ko pong sinasabi noon sa sarili ko na baka pinagtitripan lang ako ng lalaking to. Out of my league kasi talaga si Luke kasi napakagwapo niya. Samantalang ako, plain Jane lamang, plain looking lamang. Na kung magiging kami, alam kong maraming mga mata ang luluwa. Maraming mga kilay ang tataas at marami pong magtatanong kung bakit ako. Hindi naman ako karapat-dapat at marami naman ang mas bagay sa kanya kesa sa akin. Kaya naman, Mama Mia, umabot ng halos 1 taon ang panliligaw ni Luke sa akin. Tsaka ko pa napansin at nakitang seryoso nga talaga siguro siya. Hindi naman siguro talaga niya gugustuhin na magtiis ng halos 1 taon kung hindi pa siya seryoso sa akin, hindi ba? Mama Mia, hindi naman din ako pangit. Pero, gaya ng sabi ko sa inyo, plain Jane lamang ako, hindi rin ako kagandahan. Saktong-sakto lang ang itsura ko na hindi mo lalaitin bilang pangit pero hindi mo rin naman pupurihin bilang maganda. Yun bang normal lang? Ganon? Lagi kong sinasabi noon kay Luke na mapapahiya lamang siya pag ako ang naging girlfriend niya. Ano ba naman ang pakialam nila? Ako naman ang magiging boyfriend mo. Hindi sila. Ako ang makakasama mo. Kaya wag mo silang intindihin. Kahit na ano pang tingin mo sa sarili mo, Maggie, para sa akin, sa mga mata ko, ay sobrang ganda mo. Yan ang laging sinasabi ni Luke sa akin. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko na rin mas lalo pang pinatagal ang paghihirap ni Luke sa panliligaw niya sa akin. Sinagot ko siya noong June 4, 2007. 1 taon at ilang buwan din niya akong niligawan bago niya tuluyang nakuha ang matamis kong oo. Akala ko kasi talaga ay pinagtitripan lamang niya ako.
ginagawang pustahan kumbaga. Mula nung naging kami ay legal kami sa pamilya ko pati na rin sa pamilya niya. Kaya naman Mama Mia, sobrang proud na proud po ako kay Luke. Hindi po siya gaya ng ibang lalaki na magaling lang sa salita, pero hindi ka naman magawang ipakilala sa kanyang angkan. Si Luke, alam mong mahal ka niya dahil hindi ka niya ikinakahiya. Alam mong ikaw lang ang iniisip niya. Alam mong kapakanan mo lagi ang inauna niya dahil lagi niyang tinatanong sa tuwing meron po kaming mga lakad kung ako ba ay komportable o hindi. Nung naging kami, dun ko talaga nakilala ang totoong Luke. At nung nanliligaw na siya ay nababaitan na ako sa kanya. Nung naging kami Mama Mia, dun ko nakita ang other side niya. Kung gaano talaga ka super bait ang boyfriend ko. Mapagmahal siya sa kaniyang mga kaibigan at lalong-lalo na sa kaniyang pamilya. Matulungin din siya sa kaniyang kapwa. Sa madaling salita, gwapo, sobrang boyfriend ko. Handsome inside and out. Sa tagal ng pinagsamahan namin ni Luke, hindi pa kami nag-away ng sobrang lala kahit kailan. Dahil bago pa lamang ang away namin ay nilalambing na niya ako at sinusuyo na niya ako. Hindi lumalampas ang birthday, New Year, Christmas, monthsary at anniversary namin na wala siyang pa-surprise sa akin. Lagi siyang ganoon Mama Mia. Siya talagang masasabi mong ideal boyfriend. Yung boyfriend na alam mong ipagmamalaki mo hindi lamang sa pamilya mo kundi sa buong mundo. Kung siguro ngayon kami ni Luke naging magkarelasyon, baka humahashtag relationship goals na kami sa social media. Baka nga sikat na kaming dalawa eh. Kahit pa wala ng extra budget si Luke Mama Mia, ay ibibili at ibibili pa rin niya ako ng mga gamit na hindi ko po naman hinihingi. Laging nagtitipid si Luke sa sarili niya para lang pasayahin ako. So eto na nga, ayoko na kayong inggitin sa relasyon namin. Anniversary namin ni Luke, 5 taon na kami noon. Tinext ko si Luke na pumunta sa bahay dahil gusto siyang makausap ng papa ko. Nung mga panahon kasi na yon ay balikbayan po noon si papa. Sa abroad kasi nagtatrabaho ang papa ko kaya masasabi mong hindi rin naman kami gaano kahirap sa buhay Mama Mia. Umuwi lang talaga ang papa ko para makilala si Luke. Ang totoo niyan, laging nababanggit ng mama ko at ng mga kapatid ko kay Papa ang tungkol kay Luke. Pati rin naman ako kapag nakakausap ko si Papa ay sinasabi ko sa kanya ang tungkol sa boyfriend ko. Nung una ang akala ni Papa ay puppy love lang, lilipas lang, ganun-ganon. Pero nang tumagal nga kami ng halos 5 taon na ni Luke ay nagdesisyon na ang Papa ko na kilalanin na ng personal si Luke. Mahalaga sa akin ang araw na to Mama Mia dahil ngayon lamang mag-uusap ng personal ang dalawang lalaking mahalaga sa buhay ko. Pinaghandaan ko talaga ito, niluto ko lahat ng mga paborito nilang pagkain. Siyempre, katulong ko noon si Mama. Sabi ni Luke, 6 p.m. ay nandito na siya sa aming bahay. 30 minutes lang naman ang biyahe niya papunta dito sa amin. Mula sa bahay nila. Nakamotor din naman si Luke noon kaya alam kong kahit na ma-traffic ay hindi naman siya masyadong matatagalan Mama Mia. Inantay ko siya sa may terrace. 6:30 p.m. na noon pero wala pa rin si Luke. Ang nasa isip ko ay baka na-traffic lamang siya. Hindi na kasi nakapagmotor si Luke noon Mama Mia dahil sa sobrang excitement. 7 p.m. Wala pa ring Luke na dumating sa bahay. Hindi naman siya ganon.
Ang totoo niyan kapag may mga usapan kami ay laging 10 to 15 minutes early pa siya na dumarating. Kaya nag-alala na kaming lahat sa bahay. Text mo na nga, Maggie. Baka naman may dinaanan lang. Pinapalakas na ni Papa ang loob ko noon. Kilala ko kasi si Luke, Mama Mia. Gaya ng sabi ko sa inyo, kahit kailan, hindi pa po siya nagbitaw ng salita na hindi niya pinanindigan at hindi niya ginawa. Kaya naman tinext ko si Luke. Luke, nasan ka na? Mag-text ka naman nag-aalala na sa'yo sina Papa. Pero hindi po siya nag-reply makaraan ng ilang minuto. Ilang beses ko na rin siyang tinatawagan pero hindi siya sumasagot, Mama Mia. Ma, tawagan mo nga si Mama Irene. 9:00 na wala pa rin si Luke dito sa bahay. Sabi ko kay Mama nang hindi na talaga ako mapakali noon kung ano nang nangyari sa boyfriend ko. Sobra-sobra na ang pag-aalala ko noon, Mama Mia. 3 oras na hindi nagpapakita si Luke, pati text ay hindi nito magawa. Anak, ang sabi ng Mama Irene mo kanina pa raw umalis si Luke. Pupunta na raw dito ang pamilya niya. Akala nila nandito na si Luke. Napasarap lang ang kwentuhan sa papa mo. Doon na ako umiyak ng umiyak. Tinawagan ko na rin lahat ng mga kaibigan ni Luke at pati na rin yung mga iilan niyang kaklase na alam ko ang cellphone number. Pati nga yung mga kaibigan niya na hindi ko alam ang cellphone number ay nakuha ko na ang number sa pangungulit ko sa iba nilang mga kabarkada para lang matawagan ko ang mga ito at makamusta ko kung may balita ba sila kay Luke. Baka mamaya nandun lang si Luke sa kanila. Pero lahat sila iisa lang ang naging sagot. Hindi pa raw nila nakikita si Luke sa araw na yun. Nung dumating na sa bahay namin ang buong pamilya ni Luke, Mama Mia, ay nagpasya na sila Papa na hanapin na ito. Si Mama naman ay pilit pa rin akong pinapakalma. Ang mama ni Luke ay iyak na rin nung mga panahon na yun. Kung tutuusin, Mama Mia, ay wala pong problema na malaki sa relasyon naming dalawa. Nagkakilala na rin kasi ang mga magulang ni Luke at ang mama ko. Kaya naman kampante na ako noon na magkakasundo ang dalawang pamilya. Kaya excited nga ako sa araw na yun na sa wakas ay mag-uusap na ng masinsina ng papa ko at si Luke. Para sa akin kasi, Mama Mia, that is one of the biggest steps para siguraduhin na si Luke na nga siguro ang para sa akin. Pero bakit ganon? Bakit kung kailan magiging mas maayos ang lahat sa aming relasyon ay bigla na lang pong hindi nagpakita si Luke? Inabot na sila Papa ng umaga pero hindi pa rin nila nahahanap si Luke. Nang makaabot na ng 24 hours na nawawala si Luke ay lumapit na kami sa mga pulis. Halos tulala na ako noon dahil wala pa po akong maayos na pahinga at tulog. Iniisip ko kung nasaan na si Luke. Lagi kong hawak-hawak ang cellphone ko kasi baka mamaya ay mag-text siya sa akin. Ilang text ang dumating sa akin mula sa mga kaibigan ko at mga kaibigan ni Luke. Lahat sila ay nag-aalala na, tumutulong na silang hanapin ang boyfriend ko. Nagbabasa lang ako ng mga text nung mag-text si Luke sa akin, Mama Mia. Mag, bakit naman wala yung papa mo sa inyo nung nagpunta ako? Wala ding tao sa inyo. Mag, hindi ako makakauwi. Hindi ko mahanap yung daan. Yun ang nakalagay sa text ni Luke, Mama Mia. Nanayo ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Nagsisisigaw ako. Sabi ko kay Mama, nag-text na si Luke. Halos magtatatalon na rin ako noon sa tuwa. Nung si Mama na ang tumingin sa cellphone ko, ay wala daw siyang makitang text. Nakipagtalo pa ako noon kay Mama, Mama Mia.
Sabi ni Mama, baka sobra ko lang daw iniisip si Luke, kaya kung ano-ano nang nakikita ko kahit wala naman doon. Mama Mia, lumipas pa ang mga araw hanggang sa lumipas ang isang buwan na wala pa ring naging balita kay Luke. Halos lahat kami ay pinanghinaan na ng loob. Doon na din ako halos tumitira sa bahay ni na Luke para pag may balita ay malaman ko kaagad. Hanggang sa ang buwan, Mama Mia, ay naging 1 taon. 1 taon na mula nung mawala si Luke, pero wala pa ring Luke na nagpapakita sa amin. Pinatigil na rin ng pamilya ni Luke ang paghahanap sa kanya. Halos lahat ng tao ay sinasabi na napatay na raw si Luke. Marami na rin kasi noong nababalitaan, Mama Mia, na mga taong sinalvage, mga taong pinatay ng kung sino na tinatapon lang sa kung saan. Baka ganun daw ang nangyari kay Luke at hindi lang natagpuan ang bangkay nito. Pero ako, Mama Mia, hindi po ako naniniwala na patay na si Luke. Maniniwala lang ako kapag nakita mismo ng 2 mga mata ko ang bangkay ni Luke. Mama Mia, 6 na taon na dapat kami noon. Pero wala akong isosurpresang Luke dahil nga sa hindi ito nagpapakita. Isang araw, naghuhugas ako noon ng mga pinagkainan namin. Ang bahay ni na Luke ay may bintana na nakaharap sa puno ng mangga na madalas ay ipagyabang sa akin noon ni Luke. Sabi niya sa akin ay siya daw ang nagtanim ng manggang yun. Malayo ang bahay ni na Luke sa puno ng mangga, pero dahil malaki yung puno ay kita pa rin ito mula sa kanilang bahay. Pero alam na alam ko, Mama Mia, alam na alam ko na si Luke ang sumilip sa likod noon nung minsang nakita kong may tao. Halos magtatatalon ako. 1 taon din siyang nawala. Gusto ko silang lahat sigawan kasi pinanghinaan na sila ng loob para hanapin si Luke. Mama Irene, si Lucas nasa labas, si Luke nasa labas. Ipinaalam ko kaagad sa mama niya na bumalik na si Luke bago ako nagtatatakbo sa labas. Nakatingin lang si Luke sa akin, hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Luke, kaya niyakap ko na lang siya, Mama Mia. Sobrang lamig ng kanyang balat nung nayakap ko na siya. Bakit ang lamig mo? San ka ba galing ha? Sabi ko. Malamig kasi yung pinuntahan ko. Yun lang ang sabi ni Luke. Biniro ko pa siya, Mama Mia, pero hindi siya tumawa. Hindi gaya dati na kahit konting biro ko lang, kahit nga corny ang joke ko, ay agad kong napapatawa si Luke. Noon ay walang ekspresyon ang mukha ni Luke. O ano? Bakit ganyan ka? Huwag mong sabihin sa akin na kaya ka nawala dahil may ibang babae ka na, ha? Pagbibiro ko pa sa kanya. Inaya ko siyang pumasok sa loob ng bahay nila, pero tinanggihan ako ni Luke. Uy, ano? Natatakot ka ba na mapagalitan ka ng mga magulang mo? Alam mo bang nag-aalala nga silang lahat sa'yo eh. Actually, lahat kami. Hindi kami galit sa'yo, promise. Sabi ko para lumakas ang loob ni Luke. Sigaw ng sigaw sa akin si Mama Irene. Ano daw ang ginagawa ko doon? Sabi ko, nandun si Luke, nagtago nung pagdating ni Mama Irene. Sinagawan ko pa si Luke, Mama Mia, na lumabas na. Wala namang galit sa kanya eh. Pinagalitan ako ni Mama Irene. Hindi na babalik kahit kailan si Luke. Inaway ko si Mama Irene. Sabi ko kaya natatakot lumabas si Luke kasi sigaw siya ng sigaw. Nung gabing yun ay pinasundo na nila ako sa mga magulang ko. Maganda daw na sa bahay daw muna ako para mas mabantayan nila ako. Iyak ako ng iyak, Mama Mia, dahil ayokong umalis doon noon. Kasi alam ko, babalik pa si Luke. Babalik pa ang boyfriend ko. Pinayuhan pa ni Mama Irene si Mama na ipatingin daw ako sa doktor.
Baka daw kasi nagkaroon ng problema ang utak ko dahil sa natamo kong trauma mula sa pagkawala ni Luke. Nung nalaman yun ni Papa ay galit na galit si Papa. Bakit daw ipapamental agad ako? Umuwi daw kami ng Cavite at sumama sa pinsan ni Papa sa albularyo. Sumunod naman si Mama sa utos ng Papa ko. Pinatignan nila ako sa albularyo, Mama Mia. Ang sabi ng albularyo, may kaluluwa daw na nagbabantay sa akin at gusto akong makausap. Kung ano-anong mga langis ang pinahid sa akin ng albularyo para daw pumasok sa panaginip ko yung kaluluwa. Sabi ni Mama, baka siya na yan. Pinagdiinan ko pa rin na hindi si Luke yon. Sinabi ko din kay Mama na nakita ko na si Luke. Hindi nagsasalita si Mama nung mga oras na yon nung pinagdiinan kong nakita ko na nga ang nawawala kong boyfriend. Dahil nga, Mama Mia, sa malayo pa kami uuwi, ay pinasya na lang namin ni Mama na wag na. Wag na muna kaming umuwi at sa bahay na lang ng pinsan ni Papa kami makitulog ng gabing yun. Nang makarating kami sa bahay ni Tito, pakiramdam ko, Mama Mia, ay naubos ang lakas ko. Ni hindi ako makatayo. Parang gulaman ng mga binti ko sa sobrang lambot. Malamig nung mga panahon na yon, pero ang pakiramdam ko ay sobrang init. Sa sama ng pakiramdam ko, 7:00 pa lamang ng gabi ay nakatulog na ako. Magabandang 2:00 ng madaling araw nung nagising ako, Mama Mia. Si Luke agad ang una kong nakita. Sinenyasan niya ako na wag daw akong maingay. Mag, may ipapakita ako sa'yo. Hindi ako nag-alangan noon na sumama kay Luke. Sobra-sobrang tuwang naramdaman ko nung nakita ko na siya ulit at nahahawakan na si Luke. Luke, huwag ka nang aalis ulit ha. Baka matuluyan na akong mamental niyan. Biro ko pa sa kanya. Hindi nagsasalita si Luke. Lakad lang ito ng lakad. Ako naman ay sumunod lang sa kanya habang nagkukwento. Tumigil kami sa isang sagingan. Tabi lang ito ng may kalsada. Malapit ito sa bahay namin. Hindi ko alam kung papaano kami nakarating ni Luke doon. Ang alam ko, Mama Mia, ay nasa Cavite ako natulog pero bakit bigla kaming nakarating dun sa lugar namin? Ano namang ginagawa natin dito ha? Alam mo bang madaming masasamang tao dito? Kasi walang bahay dito sa area na to. Mama Mia, kahit na malapit lang yun sa bahay namin ay takot talaga akong dumaan sa lugar na yon. Bukod sa wala talagang masyadong bahay, ay may usap-usapan sa amin na marami raw nagpapakita doon na mga kakaibang elemento. At isa dito, Mama Mia, ay nambibiktima raw. Meron din daw mga masasamang loob na nandoon, Mama Mia. Mga masasamang tao na nambibiktima ng iba dahil hindi ka naman kaagad makakahingi ng tulong kung ikaw ay piliin nilang biktimahin. Tara na, sabi ni Luke. Ano ba? Umuwi na nga tayo. Ayoko na dito eh, sabi ko dahil kinakabahan na ako nung mga panahon na yon. Mama Mia, kahit anong tanggi ko noon kay Luke ay parang may sariling utak ang isip ko. Kahit na ayoko at natatakot ako, dahil patuloy pa rin sa paglalakad noon si Luke, ay sumunod pa rin ako sa kanya. Tumigil kami sa tapat ng 2 nakatumbang saging. May mga tuyong dahon ng saging na nakakalat sa lupa. Tanggalin mo. Tinuturo sa akin ni Luke ang mga dahon ng saging. Kahit gusto kong tumanggi sa loob-loob ko, ay parang wala ako sa wisyo na sumunod sa mga pinag-uutos niya. Paglapit ko ay may naamoy na agad akong napakabaho. Pagtanggal ko sa isang dahon ng saging ay tumambad sa akin ang isang inaagnas na paa. Hindi ko maintindihan sa dilim lang lugar
pero maliwanag na maliwanag kong nakikita ang paang yun, Mama Mia. Luke, gustong gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo palayo. Hawakan mo ako, Mag. Tinuro ni Luke ang katawan na nasa ilalim ng dahon ng saging. Sinigawan ko si Luke, Mama Mia. Sabi ko hindi siya yun. Magkasama kami kaya papanong naging siya yun? Nagtapang-tapangan pa ako noon na hawakan yung paa. Maggie, pakiusap, bigyan mo naman ako ng hustisya. Pagkatapos sabihin ni Luke yun ay may imaheng pumasok sa isip ko. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay naging nandun ako sa pangyayari. Kita ko si Luke nagdadrive ng motor. Akala ko nung mga panahon na yun ay hindi siya nagmotor. Hindi ko na nga naitanong pa sa mga magulang niya kung nakapagmotor siya sa araw na yun, Mama Mia. Dahil nga nawawala na siya at busy na kaming lahat sa paghahanap sa kanya. Bumalik ako doon sa imaheng nakikita ko. May 4 na lalaki. Yung isa nasa kaliwa ng kalsada, yung isa nasa kanan. May inilagay sila sa kalsada. Hindi ko alam kung ano yon. Pagtapat ni Luke sa kalsadang yon ay sumemplang siya. Ang daming dugo sa ulo ni Luke. Para ding nabali ang paa niya. Gusto kong lapitan at yakapin si Luke pero hindi ako makagalaw. Iyak lang ng iyak ang kaya kong gawin habang pinapanood ko ang mga pangyayari. Lumapit kay Luke yung 4 na lalaki. Nag-uusap-usap sila pero hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. May namumukhaan ako sa kanila, Mama Mia. Hindi ko alam ang pangalan niya. Ang tanda ko ay isa po itong tricycle driver na kaibigan ni Luke. Nabasa ko sa bibig nito na sinasabi niya na si Luke ang biktima nila. Binatukan ito ng mga kasama niya bago nila pilit itayo si Luke at kinapkapan ng mga gamit. Kinuha nila lahat ng dapat makuha kay Luke. Sa kanila walang awang hinila si Luke papasok sa may sagingang parte. Gusto ko silang murahin dahil kitang-kita ko sa mukha ni Luke na sobrang nasasaktan ito. Tumigil sila doon sa lugar na pinagdalhan sa akin ni Luke. May pilit silang sinusubo kay Luke na plastic. Hawang-awa ako noon kay Luke, Mama Mia. Hirap na ang itsura nito. Patayin niyo na lang, paulit-ulit kong sinisigaw kahit alam kong hindi nila ako naririnig. Gustong-gusto ko nang patayin na lang nila si Luke dahil hirap na ito sa ginagawa nila. Pinaglalaruan pa nila si Luke. Hinahampas-hampas nila ng kahoy hanggang sa lumapit yung kaibigan ni Luke at sinaksak si Luke sa kanyang leeg. Parang umahon ako sa pagkakalunod nang magising ako. Iyak ng iyak si Mama sa tabi ko. Sigaw daw kasi ako ng sigaw pero kahit anong gawa nila para magising ako ay hindi raw ako nagigising. Tanging pangalan ni Luke ang isinisigaw ko, Mama Mia. Inaya ko na si Mama na umuwi. Sabi ko alam ko na kung nasaan si Luke. Iyak nang iyak ang mama ni Luke nang ikwento ko sa kanila ang nangyari kay Luke. Tumawag muna si Mama Irene ng mga pulis. Nung nandun na kami, sinimulan na nilang maghukay sa itinuro kong kinalilibingan ng boyfriend ko. Nandun nga si Luke. Nakilala ko yung damit na suot nito dahil bigay yon ng mama ko nung birthday niya. Crinimate si Luke, Mama Mia, dahil konting laman na lang ang natira sa kanya. Nahuli na rin ang mga pumatay kay Luke. Madami pa pong mga paparamdam si Luke. At hindi ko na lang sasabihin ang lahat dito, Mama Mia. Mama Mia, sa ngayon ay meron na po akong bagong buhay. Pero kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan si Luke. Minahal ko siya ng sobra. At sobra-sobra akong naniwala noon na baka nga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Pero Mama Mia, alam ko na meron pa rin na ibang nakatadhana na buhay para sa akin.
Sa ngayon ay tanggap ko na ang nangyari sa kanya. May sarili na rin akong buhay at sariling pamilya. Pero Mama Mia, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga pinagdaanan naming dalawa. Dasal ko na sana wala na pong magkarelasyon na dadaan sa pinagdaanan naming dalawa ni Luke. Hindi ko alam, pero nasabi ko noon sa sarili ko, sana katulad na lang kami ng ibang magkarelasyon. Sana nag-aaway na lang kami ng matindi. Sana naghanap na lang ng ibang babae si Luke. Mas madali pa yung tanggapin, at least buhay siya. Kaysa sa yung bigla siyang nawala at isang taon naming hindi alam kung anong nangyari sa kanya. Para sa mga nakakakilala at may alam ng balita na yon, huwag niyo na po sana akong itag. Respeto na lang po. Mama Mia, hindi nga lang pala sa inyo ko ito i-share ang kwentong to. Meron na rin akong nasharean ng kwentong ito mga ilang taon nang nakakaraan. Pero naisip ko na mas maganda siguro na ikwento ko ito sa inyo para nang sa ganon ay mabasa nyo at mas marami ang makarinig ng naging kwento naming dalawa ni Luke. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng oras para sa mga katulad namin na nais magkwento ng aming mga karanasan sa iba. Lubos na nagmamahal, Maggie. Grabe naman ang naging kwento ni Maggie. Sobrang hirap napakahirap naman talaga ng ganiyang pinagdaanan. Na gano'n, nakala niya perpekto na ang kanilang relasyon, perpekto na ang kanilang pagmamahalan, pero may mga tao talagang ayaw na hayaang maging masaya yung ibang mga tao, Kasi may mga ganun may mga taong hindi na lang magbanat ng buto, hindi na lang magsikap, na walang maaapakang iba, nang walang masasaktang iba, para magkaroon ng pagkain sa mesa, para magkaroon ng perang pambili ng kung anong gusto nila. Kailangan pa talagang mambiktima, 'di ba? Hindi lang naman sa mga kagaya ng mga taong gaya ng may gawa kay Luke na ayun, 'di ba? Imbis na sana binuhay na lang nila, May mga ganun talagang tao, mga masasamang tao na ayaw na magpagod, ayaw na magbanat ng buto, ang gusto ay easy money. So sana po sa mga nakakarinig ngayon na gumagawa ng ganun, sana itigil nyo na. Sana itigil nyo na dahil marami pong tao ang apektado sa mga masasamang ginagawa ninyo. And of course, para dun sa mga naging biktima, sana maging matatag kayo na harapin ang bawat araw, na isipin gaya ng kay Maggie na meron pa ring nakatadhana ng buhay para sa inyo. And sa mga nais pong mag-share ng kanilang kwento dyan, mag-share na po kayo kung meron kayong mga ganitong klaseng karanasan o mas grabe pang karanasan dito sa naging kwentong ito ni Luke at ni Maggie. Sa mga gustong mag-comment naman, comment kayo dyan. Pero wag ka muna kayong umalis dahil eto na. Meron pa po tayong pangalawang kwento na ihahandog sa inyo ngayong araw. O diba? Kotang-kota ngayon. Kahit na Sunday, 2 kwento ang inyong mapapakinggan. Kaya eto na po ang pangalawang kwento dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Ang sabi nila, wag na wag ka raw magmahal ng isang taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Dear Mama Mia, Ate, wala na po kami. Nag-break na po kami ng boyfriend ko. Bagsak na bagsak noon ang mga balikat kong napaupo sa tabi ng ati Mika ko. Nang matapos akong magsalita at magbalita sa kanya ng isang masamang balita
natapos na ang matagal kong iningatang relasyon. Mama Mia, agad na umupo si ate. Nilagay niya ang kanyang cup of coffee sa may table pagkatapos ay hinarap niya ako. Pero ang kanyang mukha nung mga panahon na yun ay walang kahit na anumang emosyon. Ano bang nangyari, bunso? Formal niyang tanong sa akin. Napakagat ako ng ibabang labi ko para pigilan ang mga luhang nagbabadya noon na pumatak mula sa mga mata ko. Kasi Mama Mia, sa isang simpleng tanong na yun ni ate, ay parang nagbalik lahat ng mga mapapait na alaala naming dalawa ng boyfriend ko sa utak ko. Ate kasi, nakipagbalikan siya sa ex niya. Ang sabi niya sa akin, hindi pa pala siya nakaka-move on mula sa kanyang ex-girlfriend. And there, Mama Mia, nung nasabi ko na kay ate ang totoo, ay hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha sa aking mga mata. Ramdam ko noon ang sobrang paninikip ng aking dibdib at ang panghihina ng buong sistema ko. The feeling of betrayal and anger na para bang lumulukob sa buo kong pagkatao nung mga panahon na yon. After ko siyang ayusin, ate, 2 years ko siyang binuo. 2 years ko siyang inayos mula nung nawasak siya tapos ito lang ang igaganti niya sa akin. Ang sakit, ate. Ang sakit-sakit. Hikbi ko sa pagitan ng naghihingalo ko noong boses. Si Ate Nika, straight pa rin ang mukha niya. Wala pa rin siyang pinapakitang kahit na anong emosyon habang pinapanood niya akong umiiyak. Nanatiling malamig at kalmado ang kanyang mukha nung mga panahon na yon. Dala na rin siguro ng kanyang pagiging abogada ay gamay na niya ang kanyang damdamin. Dala na rin siguro ng pagiging lawyer niya, Mama Mia, ay sanay na siya na nakakakita ng kahit na anong taong umiiyak sa magkakaibang mga rason. Mama Mia, isa ang Ate Nika ko sa pinakamagagaling na abogada sa aming lugar. At alam kong kaya niya akong tulungan para makaahon sa lupa na kinasasadlakan ko. Just 5 words, Ana. Never love a broken person. In-emphasize niya bawat isa sa mga salitang yon, Mama Mia. With conviction talaga ang pagkakasabi niya na para bang nasa loob kami ng trial court. Wag kang magmamahal ng tao na hindi pa nakaka-move on mula sa kanyang nakaraan. Hindi ka rehabilitation center para umayos ng mga puso ng mga taong nasaktan. Hindi ka rehabilitation center, Ana. Tao ka. Alam mo, yung mga taong akala nila ay rehabilitation center sila, matapos nilang ayusin yung mga taong sa tingin nila ay wasak, yung mga taong yun ay basta-basta na lang silang iiwan as if nothing happened. Kaya ang ending, sila itong umayos, sila pa itong naiwang mas wasak. Don't settle for just a fraction of his love. Isa kang babae na sobrang worth it. At hindi ka isang convenience store na pinupuntahan lang kapag may kailangan. Hindi ka isang convenience store na pinupuntahan lang kapag gusto nila ng kape o ng kung ano paman. Hindi ka pastime. Hindi ka temporary source of validation ng mga taong nawala ng self-confidence dahil sa kanilang mga pinagdaanan. Bawat salita noon na sinasabi ng ate ko, Mama Mia, ay para bang mga patalim na nakatusok sa gitna ng puso ko.
Parang pumasok pa nga ito sa loob ng chamber ng puso ko hanggang sa kabutu-butuhan ko, Mama Mia. Hindi ko magawang wag umiyak noon habang nakikinig ako sa bawat salitang sinasabi ng ate ko. I cried silently. I-let go mo na siya, Ana. Bakit ba pinagpipilitan mo pa ang sarili mo sa kanya? At bakit ba hindi mo pa siya magawang i-let go? Alam mo kung hindi mo siya male-let go, ito ang mangyayari sa'yo. Matapos niyang sabihin yun sa akin, Mama Mia, ay may ibinigay siya sa akin, cellphone niya. Nanginginig pa ang mga kamay ko nang tanggapin ko yon at buksan ko yon. At cellphone na yon, Mama Mia, nung magbukas ay dumiretso sa conversation nila ng asawa niya. Biglang lumakas ang pintig ng puso ko. At pakiramdam ko ay parang may mali, Mama Mia. Ang pagkakaalam ko ay masaya naman ang pagsasama ng ate ko at ng bayaw kong si Kuya JV. May isa na nga silang anak at sa tingin ko nga sila ang epitome of a perfect family. Pero nung nabasa ko ang chat ni na Ate Nika at Kuya JV ay tuluyan na nga akong napaluha. Ganito kasi ang nabasa ko noon sa cellphone ng conversation nila, Mama Mia. Alam mo, nang lalamig ka na, may attorney. Mula kay Kuya JV. Smiley emoji. There's always a reason kung bakit nanlalamig ang mga babae, JV. Sagot ng ate ko. What's the problem, love? Tanong naman ni Kuya JV. Nakita kita, JV. Nakita kita kasama mo yung ex mo. But that's okay. As long as you are mine and everything is okay for me. I'm sorry, Nika. Sorry kung hindi ko sinasabi sa'yo at hindi ko nasabi sa'yo na may communication pa kaming dalawa. JV, 7 years na ang meron tayo eh. May anak na nga tayo. Please naman oh. Please naman wag mong sayangin to. I'm really sorry, love. Pero gusto ko lang maging honest sa'yo. Dahil lately, I started to question myself. Hindi ko na alam kung minahal ba talaga kita, Nika. Kasi may nabasa akong ang isang infatuation ay pwede ring tumagal ng ganun. Tumawa ang ate ko doon. 3 ha. Pero hindi ko po maramdaman noon, Mama Mia, na natuwa siya at natatawa siya. For freaking 7 years? Infatuation lang lahat ng to? You proposed and you married me. Binigyan mo nga ako ng anak. And now you are telling me na infatuated ka lang sa akin, ha? That's bullshit, JV. Please naman, oh. Bigyan mo naman ako ng acceptable reason. For God's sake, JV. Isa akong lawyer. Kaya hindi mo ako maluloko. Mahal ko pa rin ang ex ko. Sapat na rason na ba yun para bitawan mo ko? Mama Mia, nung mabasa ko ang chat na yon ni Kuya JB sa ate ko, ay parang sarili ko pong puso ang nawasak. May anak tayo, JV. So don't you ever dare to come back to your ex and leave me. I'm begging you. Hindi naman ako aalis sa poder mo, but that doesn't mean na ikaw ang pinipili ko over my ex. Ang anak ko ang pinipili ko, Nika. That's it. Masakit para sa akin ang mga nababasa ko kahit na hindi naman para sa akin yon kundi para sa ate ko, Mama Mia. Hindi ko kinaya na basahin pa ang the rest sa conversation nila. Binigay ko na pabalik kay ate yung cellphone niya. Sobrang basang-basa na ang mga mata ko sa kakaiyak noon.
Napatingin ako kay ate and for the first time in years, Mama Mia, nakita kong umiyak ang matapang kong ate. That's life. Yan ang buhay na makukuha mo kapag nagmahal ka ng taong broken, Ana. Ng taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Dahil based on my experience, stopover lang ako sa buhay ng Kuya JV mo. Ako lang yung nandun na nagbigay sa kanya ng tahanan habang nag-aantay siya ng kanyang destiny na mag-unfold sa harapan niya. So next time, kapatid ko, never ever love again a broken person. Kasi it's either you will fix them or you're the one who will get broken at the end. And when you get broken, sino ang mag-aayos sa'yo? Sinong magpipix sa'yo? Wala. Alam mo, Ana, you are lucky. Kasi ang bata-bata mo pa. You can still find a man na pwede kang mahalin nang wala kang kahati. Nang walang ibang babae o side chick sa storya ninyong dalawa. Because as for me, malala ang ginawa ko, Ana. Dahil nagpakasal ako sa isang broken man. So please learn from my experience. Piliin mo yung pagmamahal na para sa'yo at sa'yo lang. Piliin mo yung pagmamahal na ikaw rin ang pinipili araw-araw. Kasi deserve mo yung ganon. Every woman deserves that kind of love. Iyak lamang ng iyak si ate sa harap ko habang ako ay namamanhid na sa sobrang sakit. Hinawakan niya ang kamay ko as she spoke her last words that night. At yan ang advice galing sa isang attorney. Isang attorney na pinaglalaban ang karapatan ng iba pero hindi magawang ipaglaban ang pagmamahalang hindi naman para sa akin. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay tumayo na si ate at pumasok na sa kanyang kwarto. Naiwan ako noon. Naiwan na hindi ko alam kung masasaktan ba ako para sa sarili ko o masasaktan ako para sa kapatid ko. Sobrang sakit din kasi talaga ng pinagdaanan ng ate ko. Sobrang sakit at alam kong walang kasing sakit yun, Mama Mia. Hinisip ko nung mga panahon na yun. Paano kaya nakakayanan ng ate ko yun? Kaya naman nung matulog ako nung gabing yon ay sinabi ko sa sarili ko, may pagkakataon pa akong baguhin ang buhay ko. May pagkakataon pa akong ayusin ito nang hindi na umabot sa pagpapakasal pa. Kaya kahit masakit, Mama Mia, na let go ko na siya. Hinayaan ko na siyang bumalik sa ex niya. Ako nung mga panahon na yon ay nagsabi ako sa papa ko na kung pwede ay sa Baguio muna ako. May tiyahin kasi ako doon kaya dun muna ako at dun ako naghanap ng trabaho. Nag-resign ako sa trabaho ko, Mama Mia, sa Maynila para makapuntang Baguio. 3 taon din ako doon hanggang sa makilala ko na ang ngayon ay asawa ko. Mama Mia, nung ikinasal kami ng asawa ko ay kitang-kita ko kung gaano kasaya ang ate. Kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya ka-proud sa akin. Matapos ang kasal at ang selebrasyon, nung nagpapaalam na ang mga bisita namin, ay lumapit ang ate ko sa akin. Natutuwa ako, Ana. Natutuwa ako dahil sinunod mo yung mga payo ko. Hindi mo tinularan si ate mo. Natutuwa ako dahil mas minahal mo ang sarili mo. At nakahanap ka ng taong alam ang halaga mo at pinapahalagahan ka ng higit pa sa akala mong halaga mo. Masaya ako para sa iyo, Ana. Masaya rin ako para sa iyo, Ate Nika. Masaya ako dahil sa wakas ay nakalaya ka na. Mama Mia, nag-file nga pala ng annulment ang ate ko. Na-realize din kasi niya na hindi sapat na dahilan na meron silang anak para masabing kailangan nilang magsama kahit pareho na silang hindi masaya. Nag-let go na rin si ate kay Kuya JV. Hindi ko na alam kung nasaan na ang ex ko, Mama Mia.
Dahil mula nung ikinasal ako ay wala na akong naging balita sa kanya. Pero sa ngayon masasabi ko po, masaya ako sa mga nangyari sa buhay ko. Oo, dumaan ako sa matinding pagsubok pero naging maayos din naman sa huli. At yun ay dahil sa ate ko. At bilang mga ate ninyo or bilang ate ninyo dito sa online world, lalong-lalo na sa mga baby girls ngayon na nakikinig at nanonood, sana tigilan na natin ang pantasya na kaya nating ayusin ang isang tao, na kaya natin silang baguhin, kaya natin silang bigyan ng pagmamahal. Sana tigilan na natin ang pag-iisip na kapag mas minahal natin ang isang tao, ay mas malaki ang tsansa na mamahalin nila tayo pabalik at aalagaan nila tayo. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong pagmamahal ang ibigay mo, anong effort ang gawin mo, anong pagpapaganda sa sarili mo para lang mahalin ka niya. Kung hindi ka niya mahal, ay hindi ka talaga niya mamahalin kahit kailan. Mama Mia, maraming salamat dahil sa programang ito alam kong marami akong marireach na mga kabataang babae. Maraming salamat po dahil sa inyong programa ay nabibigyan kami ng tsansa na maka-inspire din ng iba. Hanggang dito na lamang po, naway lahat tayo ay mahanap ang mga nakatadhana sa ating mga buhay. Lubos na gumagalang, Ana. Well, medyo maiksi ang kwento, direct to the point and everything. O, tama naman, huwag kayong magmahal ng mga broken na tao. At yung mga broken dyan, lalo na kung lalaki ka tapos broken ka, o babae ka, broken ka, may lalaking lumapit sa'yo, gugustuhin mo na lang o papatulan mo na lang para sa tingin mo ay ang gamot sa pusong sugatan ay pag-ibig. Kung pag-ibig ang sumugat nito, please, don't ever do that. Kasi ang ending, kung hindi kayo ang masasaktan, kayo ang makakapanakit ng iba. Huwag po kayong magmahal dahil may kakulangan sa inyo. Huwag po kayong pumasok sa isang relasyon dahil may kulang na gusto nyong punan. Dapat buo kayo, buo ang saya ninyo nang walang karelasyon para pag pumasok kayo sa isang relasyon, makakapagbigay kayo ng saya at pagmamahal sa iba. At kayo naman na nakikinig ngayon, kung sobrang buong-buo yan ang puso mo, ready ka nang magmahal, tapos may dumating, alam mong kakabreak pa lang, alam mong hindi pa nakaka-move on, alam mong sobrang niyang minahal yung ex niya, tapos agad-agad mong binigay ang sarili mo, binigay ang oo mo, naku naman, maghunos dili ka, please lang. Dahil hindi kailanman magiging sapat ang pagmamahal mo, ang pag-aaruga mo sa isang tao para mahalin ka niya ng totoo pabalik. Oo, pwedeng maayos mo siya. Oo, pwede mong maibalik sa kanya ang kanyang confidence na nawala nung pinagpalit siya sa iba, nung niloko siya. Pwede yun. Pero ang magiging ending, babalik pa rin siya dun sa nanloko sa kanya. Kasi yun ang totoong mahal niya. Or worst comes to worst, may mamahalin siyang iba. Dahil ikaw naubos ka na niya eh. Kaya please, kung hindi pa kayo handa, kung nasasaktan pa kayo, wag na wag kayong magmahal ng iba. Wag kayong papasok sa isang relasyong half-hearted. Yung hindi ka siguradong mahal mo ng buong buo. Para wala tayong masaktan at wala tayong ibang tao na masasagasaan. Ayos ba yon? Anyways, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood nitong ating kwento. Wow, masasabi na talaga natin na panonood kasi meron na tayong mukha. So, maraming thank you po sa inyong patience. Dahil kahit na ilang buwan tayong walang mukha ay hindi kayo nawala. Maraming salamat. Kahit na may mga pagkakataong hindi tayo nag-upload, ay hindi pa rin kayo nawala at minamahal pa rin tayo ng paulit-ulit at patuloy dito sa channel natin. So, thank you. Please like and share this video. Huwag kayong mag-atubili na i-share ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga minamahal. And syempre, kung hindi pa po kayo subscriber nitong channel natin, please do subscribe na po. Maawa na po kayo. Tulungan niyo po ako makaabot ng 100,000 subscribers. Yun po ang goal natin sa ngayon. So please, tulungan niyo akong abutin ang goal na yun, okay?
And then, kung may sarili po kayong kwento, please wag rin kayo mag-hesitate na mag-share dito sa ating programa. Mag-email lamang po kayo mamamiyacdo0317@gmail.com. Excuse me po! Ano ba yan? Bukas na nga ako mag-record ng iba pa. Sumasakit na lalamunan ko eh. Anyways, maraming salamat again and see you next time. Bye-bye to the Lu. Mwah, mwah, mwah. Mahal ko po kayo. Mag-ingat! Bye-bye po!